So na siya, tawag-tawago na lang nato. So just like what we did here. Yan, gamit ni mga object name kaning sa taas. Tapos tawag nimo ang default table and then ang imuhang variable nga table and then get model. Meaning katong model sa imong table ba nga with 4 rows ay 4 columns for the ID, first name, middle name, last name. So kani mao ni ang dot add column iyang function kay mao ni ang pangalan dito sa iyang columns. Kabalo man ta sa columns no. So sa taas. So once you run it, ay sorry. Ara o ID, first name, last middle name, nara siya, last name. So mao na ang mapangalan sa taas sa imong columns. Gamit kag dot add column ng function. And then nagamit na pud kag another object name for your kung saan yung pag-arrange sa each line. Ara o gamit mo ang line nga variable. Tapos read line nga function. And then not equal to null, dapat na dyo isulod tanan, no? Meaning not equal to null. So mod dot add row. So every time mag-add ka og row, basahon to niyang line nga katong yan murag each row ba nga naka-split siya into, so kaning line igamit nato siya to give the separator which is the comma. So every time mag-add kag name, bawa ID man ang first, so 001 comma, so comma yung separator. So pag makabasa ang compiler og comma, ibig sabihin mao to ang first row. So proceed siya sa second row. After sa comma, mao na to ang second row which is the first name. So asa man na siya makit-an sa imong text file. Imong text file dapat dito na siya naka-save sa kung asa imuhang project. So nara, diri man na siya naka-save. So mao man ni akong project information. Asa na to? Kani, mao man ni siya information. So dapat imuhang data na dito ang imuhang text file na nakasulod dapat sa imuhang nakasagol ba yun, sorry guys, nakasaag dapat ang pangitaon nimo ang asa naka-save ang imuhang project. So usually naka-save ang project sa documents, NetBeans project. So every time maghimo kag text file, unsa din ang text file ma'am? Dito na malabay tanan imong ipang type na pangalan. So ato lang notepad lang na siya ang gamit. Wala pa man tay SQL. So himo lang kag file sa notepad, save, and then pangalan sa file. So whatever is the name of your file. So in this case, data iyang pangalan, data.txt. Tapos paitaon lang nimo ang text document na siya. Paitaon lang nimo asa to imuhang project. So usually na siya diri NetBeans, tapos information. So diha nimo siya i-save under sa information. So save. Save naman na siya. Ara o data. So unsay sulod anang data? Kita lang nako. Tama siya diri. So ang sulod ni data mao ba ni adili ni mo? Asan man to? So ang sulod niya karon Yung Jessa ba? Okay. Eden og Jessa. Di ni mo. Ito ding isa. Libog na lang ko daghan kayo. Ano na man ni diri? Wala say. Where is my data? Dili mao ang sulod no.
Di ang sulod. Mhm. Eden o Jessa lang dapat. Di. Unsa nakadara? Isa mo. Halo man siya diri. Ilagay niya mag-carry ang update. But anyway, dapat siguraduhan lang ninyo nga ang inyuhang data is under sa kung asa siya nga asa ni siya nga ano sa tawag na asa ni siya nakabutang nga folder sa imong halimbawa sa imong desktop or sa imong laptop. Okay? So balik ta. So for update naman mo ni siya. So nag-send naman po nina sa LAN school. So nagamit siya index 0 to 3 siya. So index 0 is the ID, index 1 first name, middle name, index 2, index 3 is the last name. So get selected row kay ngano man magpili man kag row dapat bago ka maka-update. Diba mo click man kag data or any row bago ka mo update para malabay siya sa text field. No, so mauna siya nagamit siya set value at o get selected row para makuha niya unsa to imong gi-click nga row. So maulang na siya iyang kuan. As you can see na ay save file tanan ang function. Unsa man ang save file, mao na to siya. Kato imuhang .data nga arara. Mao ni siya. Save file function for your data. Diri nimo tawagon imuhang notepad nga file kani data.txt. Mao lang niyang code. So if file exists, mag-create ka og new record kumbaga. So you will need file writer and file reader for that. So that's why nag-import ta og file writer, file reader, and file. Mauna dapat yung import tulo para makagamit ka sa file handling sa Java, which is the text file. So maulan ko dito ni mo tawagon to imuhang asan man to ng text file. Dito na mo tawagon imuhang kani data.txt, which is your file name data.txt. So familiar mo ani kani this is the logic for array, diba? Katong sa iyahang column of row starting from index 0 to index unsa pila man diri, in this case 3, no, kay 4 man iyahang length or the row and the column length for the array. Okay, so every time mag-add ka, tawagon nyo din mo si save file, no, para i-save niya dito imuhang i-add. Pag mag-update ka, tawagon na po din mo si save file. Pag mag-delete, tawagon niya po si save file. So, para mabasa niya. This one is for your table na naman. So, as you can see, index yun ang gamit. Mag-set niya into string ang imuhang mga gina-input or gina-input sa user, which are the ID, the first name, the middle name, and the last name. So far, maulang man ata. Ang nadagdag lang man kay ang clear, which is very easy. Asa na tong clear? Nara. Clear button. Iyahalang clear ang button using set text function, this one, and then kani para ma-empty ang walay sulod, quotation mark lang, walay sulod ang iyahang text field, which is the ID, the first name, the middle name, the last name. So mauni siya ang function or code to set the text field into empty.
para ma-clear lang siya. Maulang niya ano ni clear code. So far, so kani is to select record ni siya. So pag empty ang table, pag 0, sige. If table that gets selected row is equals to -1, meaning saan man ang -1? Anong -1 man? Meaning paras gani ato ganiha. Wala siya isulod pero ang next row kay na isulod. Kumbaga katong i-delete na ko tong mga space ganiha. So if get row count is equals to 0, kung wala dyo isulod ang row nga imong gi-select, dapat magawas ang table is empty. And then pag gawas sa table is empty, magawas na po si you must select a record. So pag table is empty, kailangan alangan unsa may imuhang i-update kung walay sulod. So kailangan jud ka mo sudlan nimo. So pag na siya isulod, dapat you must select a record. So mao na ni siya ang sa pag-select og record. So pag click sa kuan, i-set niya, nagamit siya .set value at na function na po to get the selected row. Selected row which is the ID, the first name, the middle name, the last name, dalahon yun na niya ang upat permi. Kailangan yun nimo siya i-define permi sa imong code. So far, maulang man ata. Wala na. Kani, mga ano naman na. Mga text kani, text ID, text middle name, mga katuman sa text field nimo. So wala na to siya. Button lang yun ang naikuan. Mga buttons lang ang naikuman. Tapos, dapat ito lang makalog in and then makalog out. So, ang crew nimo, butangan nimo log out. So, I hope you can still remember the code for login. So, login ka. Pag login, gawa siya. Then, add, update, delete, clear. Additional naman yun. Then, log out. Ano lang. Then, okay na ka. Dapat kabalo lang mo sa inyong mga variable name. So, variable or bitaw libog mo. Sa inyong mga Variable. Sa mga variable name and functions. So assign mong asa man nimong function add nya, di mo matudlo sa kuha assign mong function add. Away. Kabalo sa imong gibuhat. Diba? Unsa man imong gipang import? Label, di ba ni ma'am, no?